Pilipinas ang oras po natin, alas 6:41 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong makakasama ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naku, napakainit po ng topic natin ngayon dahil may kinalaman ito sa viral video na kung saan nakikita yung mga sikat na vloggers. I don't know kung kilala mo to panyera, si Rosmar at saka si yan yung sabi Rendon na Labrador. kumikita siya, pinakamahina na niyang kita 5 milyon kada araw, yes, diba? Yes, ang galing mo doon. Kumusta po panyera? ang BIR? Tapos, income, regardless kung anong source nito, ay taxable. So sana po nagtitake advantage yung mga personal na declaration na ganito para mahabol nyo yung income na, well, actually, Attorney Cam, taking advantage of, social media and clout. Sana naman po hindi yung mga maliliit na taxpayers lang na automatic na dideduct sa kanilang mga sweldo. Yun. At si Rendon Labrador, no? Naalala mo, parang ito ay nakasama dun sa... Yan yung medyo may, yung pinag-uusapan na medyo may kagaspangan. Tsaka yung issue panyera na parang sumama siya sa mga kapulisan at nag-vlog siya. Ito yun panyera. Siya ba yun? Oo. So, mali yun. So, nagkaroon sila panyera ng outreach program dyan sa may Coron, Palawan. Tapos meron kasing nag-post pala. Ang kwento, ganito po may nag-post po ng... Sana play mo yung video. Ipa-play nyo nga TV, yung video na originally uploaded by... Sino bang nag-upload noon? I think sila din. Because with the intention na ipahiya si ate. Si ate Trinidad. na employee ng Coron Municipal Government. Oo. At medyo nakita nga doon sa video na medyo parang naduro-duro. Ano bang pinagmamalaki mo? Napanood mo pala yung panyera. Napanood ko yun. Siyempre, fan tayo ng Coron Ayan. Isa yan sa mga magagandang destinations. Totoo yan. At regardless kung sino mang Poncio Pilatong pumunta dyan na mag-angkin, na pinupromote nila ang Palawan, dati na pong sikat ang Coron, Palawan. Sobrang ganda Na-recognize na po ito. In fact, napakaraming mga international, mga taga-Hollywood, international personalities na nagpunta dyan, Attorney Cam. At ang kanilang... masabi ko lang, wala pong added value ang pagpunta nyo dyan. So parang panyera, nag-outreach program sila dito. Tapos may nag-post nga na parang ginagawa lang nilang syempre kapag mas maraming content, mas parang maraming views, may magandang content. For clout lang. Yung iba kasi ang panuntunan nila, negative publicity is still publicity. Yes. Diba? So ang nangyari, nagkaroon po ng resolution ang City Council po ng Coron declaring itong mga vloggers na ito at saka yung Team Malakas na persona non grata. Yan sa Coron. And actually parang yung latest parang I'm not so sure kung buong Palawan na-declare sila. Yes, buong Palawan. Yes. In fact, nauna pang magdeklara ang sangguniang panlalawigan. At sinasabi nga nila, pwede na ba nating ideklara ito sa sangguniang panlalawigan? Samantalang wala pa tayong nakukuhang consensus, Wala pang deklarasyon mula doon sa Municipality of Coron. So, dapat meron tayong legal basis or foundation or ground para ideklara din ito sa probinsya. But sabi ng isang provincial board member, sinigurado na sa amin ito na ipapasa because lahat sila ay nagkakaisa na idideklara na persona non grata itong mga taong ito. At after ng issue na to, panyera, after na nag-viral ito, itong mga vloggers ay nagkaroon naman ng statement. So, nag-public apology naman sila. Pero ang tanong, kung matatanggal ba yung
pagiging persona non grata nila with their public apology. At ano nga bang implikasyon nito Yes. kung nagkaroon ng deklarasyon ng persona non grata laban sa ibang mga tao, ibang personalidad? Remember before din po, 'di ba sila Pura Luca, Oo. Ay de las Alas, Oo, 'di ba? marami ito, Attorney Cam, ano? In fact, itong sa yung isang Chinese envoy, 'di ba? Natatandaan mo nagkaroon ng water cannon sa ating mga tawag doon near Kalayaan Island, no? Ang Kalayaan Island Coast Guard? mismo, ang Kalayaan Island municipal government, no? Ang mismong nagdeklara na persona non grata itong mga Chinese na ito na nag-water cannon sa ating mga mangingisda. Ayan. Sa ating mga mangingisda. So ito po, no, yun ang topic natin ngayon. Kung ano ba ang ibig sabihin ng persona non grata, ano rin po ba yung mga Implikasyon nito, tsaka yung consequences pag ikaw ay na-declare. Ibig bang sabihin, bawal ka nang pumunta doon sa lugar na yon? Ibig bang sabihin, bawal Pwede ka kang nang arestuhin? Oo. Meron bang ganon? May gano'n. Kaya bawal ka nang dumaan dito sa particular na lugar na tinawag ang persona non grata. What if kunyari taga Cavite ka, punta ka Laguna, bawal ka na dumaan sa Cavite. Remember, si Ay de las Alas na deklara na persona non grata sa Quezon City. Etong si Ramon Bautista na ideklara na persona non grata sa Davao. Ang nagdeklara sa kanya ay ang Davao City Council dahil tinawag niyang mga hipon ang mga kababaihan ng Davao. Itong si, of course, we all know yung kay Pura Vega, Luca Vega, ano bang tama? Pura Luca. Okay. Tapos si Leo Navarro, no, yung nangyaring malakas na lindol sa General Santos City, sinabi niya, retribution na ito dahil sa mga ugali ng mga taga-Jansan. Offensive daw ito. So, that was in 2019. Si Sian Lim. Yes. Remember, doon naman sa somewhere in Davao, Attorney ka, sa Albay, sabi niya, I am not here to promote Albay. No? Nag-perform siya doon. Si Candy Pangilinan. Ay, talaga ba na Sa Baguio City. persona non grata din pala si Candy? Sabi niya, akala niyo, igurot ako. Hindi ako igurot, tao po ako. So, na-offend ang mga taga-Baguio. Oo nga naman, di ba? Anong palagay mo sa aming mga igurot? Cultural minority or indigenous people, anong palagay mo sa amin hindi tao? Kung sinasabi nung hindi siya igurot, hindi tao siya. So, anong palagay mo sa amin, di ba? Yeah. Claire Danes. Sino yan pa niya? Si Claire Danes. Sino bang makakapagsabi ng Claire Danes? Ano si Claire Danes? Isa siyang artista, Attorney Cam, Hollywood actress. Emmy-winning actress. Ghastly and weird daw ang Pilipinas. Oh. Yes. At si Pangulong Estrada ang nagdeklara sa kanya na persona non grata. Alec Baldwin. Oh, si 2009. Alec. Dahil dun sa The Late Show with David Letterman, meron siyang joke na sinasabi, yung tungkol sa, he is considering mail order bride. Isa-isa mga rason din kung bakit meron tayong mail order bride law. Yan. Ayan. So na-offend ang Pilipinas doon na para bang, ano ba, binibili lang ang mga tao, ang mga babae sa Pilipinas. Yes. Yan. So marami pa, no? So biruin mo, nag-backtrack tayo ng mga kilalang mga personalidad kung saan na diniklarang mga persona non grata ang mga ito. Pero ano nga ba ibig sabihin ng terminong ano ko lang, persona non grata? Attorney ka, makat lang kita. Meron na sumaklolo sa atin. Claire Danes sa Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Okay. Ito pala ay merong isang texter natin, Attorney Cam nanunood, ay sister-in-law niya. Yung isa sa mga babae doon sa Coron. Sino doon? Ayoko na, hindi na lang natin banggitin. Pero you know, that girl from Coron, at tita pala, siya ng sister-in-law ko. Okay. Although nabalita naman siya, si Madam, baka si Miss Trinidad. Baka, oo. So yan, ayan po, no, pinag-usapan na ang terminong persona non grata. Pag sabing persona, panyera, edi nangangahulugang tao. Oh, yes. Okay. It's non grata. Persona non grata actually is a Latin phrase. Yes. No? Now, explain, Attorney Cam. Oo, ang ibig sabihin naman ng non grata ay hindi welcome o hindi tanggap. An unwelcome person. Yan. Ibig sabihin na nangangahulugan na ang isang deklaradong persona non grata ay hindi tanggap o hindi po welcome na magtungo sa isang partikular na lalawigan o lungsod. Gayon din na sa mga sakop na estado
establishmento na nakakapaloob po dito dahil sa kanilang mga nasabi o kaya po yung kinilos, Yung behavior nila. na hindi na pinaniniwalaan, Hindi kaaya-aya o hindi katanggap-tanggap Correct. para sa komunidad. maaaring naka-offend po sa kultura o kaya sa norms ng mga taga doon po. Generally, hindi naman kasi talaga tayo bastos eh. Totoo diba? yan. Magsusugod tayo sa mga ibang, normally, kapag kasusugod tayo na offend tayo, kinakausap natin ng matino. Unless, pagdating doon sa pinuntahan natin, pre-invoke tayo ng todo-todo. Saka lang tayo magre-react ng ganyan katindi. Pero ito kasi, attorney kami, duro-duro na eh. Nakakapanliit, hindi ba? Totoo yan. At ito pong pagdedeklara ng persona non grata ay sinasagawa po sa pamamagitan ng isang aprobadong resolusyon mula po sa national or local government. At karaniwang itong ginagawad po sa mga dayo o hindi residente ng isang bayan. So kapag kayo po ay dayo, kaya po hindi residente, at kayo po ay may ginawa o may sinabi na nakaka-offend doon po sa mga residente doon, maaari pong kayong matawag na persona non grata pag i-deklara po kayo sa pamamagitan ng isang aprobadong resolusyon. Actually, ito pong persona non grata, nag-umpisa po ito doon sa Vienna Convention, kung saan binigyan po ng mga kapangyarihan ng mga para sa mga diplomatic relations, na binibigyan ng kapangyarihan ang mga diplomat maideklara na persona non grata ang mga diplomat para kung sakasakali sila ay mapaalis o hindi na mapunta doon sa host country or receiving country. Dahil isa po ito sa mga ginagamit na tools ng ating United Nations para din naman i-pressure yung ibang mga bansa na sumunod o igalang yung mga rules and regulations and laws ng receiving country. So in short, Attorney Cam, kung halimbawa itong Chinese envoy or Chinese diplomat or ambassador, kung naideklara itong persona non grata, because in the international community or international law, meron din kahit papaano pwersa, mapapauwi. Unlike dito sa atin na pagka local lang, sa probinsya, sa barangay, or sa munisipyo lang, wala lang, hindi ka lang welcome. Dito, maaari kang pauwiin within 72 hours, doon sa pinanggalingan mong bansa dahil nag-violate ka ng batas nila. Normally kasi merong immunity na tinatawag kumbaga hindi ka magagalaw, hindi ka pwedeng kasuhan kung ikaw ay isang diplomat sa isang lugar. But with this, nagagamit po ito ng mga bansa laban sa mga erring diplomat. Yan. Yes. Magandang gabi po sa mga nanonood po ngayon. Pa-shoutout daw po Jerry Sumagaysay, si Rodel Anasio at sabi ni Florence Regalo. Good evening po mga attorneys. Always listening po from Pila, Laguna. Ang dami ko pong natututunan sa inyo. Maraming salamat po. Henry Dolohan from Zambales, Ivy Gutierrez ng Pangasinan, and si Hilario Enriquez. Sabi niya, good evening po. Tayo'y makinig ulit sa DZRH at mamulot ng kaalaman. Talagang mamulot parang basura lang Mga papati pa magandang dyan. gabi po sa inyo. Divina Dana Cadena, magandang gabi. Enrique Vistas, may question siya about sa penalty kung hindi sumusunod sa deklarasyon ng persona non grata. Sasagutin po natin yan later on. Miss Charo Abraham, I hope you are well. Miss Charo, Peter Lynn Sanchez, Maricor Angeles, sabi niya, kaya pag dumadayo sa ibang lugar, huwag maging magaspang ang pag-uugali. Tama, kahit hindi ka pumupunta sa ibang lugar. Ayan. Si Peter Lynn Sanchez, Andy Marquez, Vea Soleta, pamangkin ko ito, Attorney Cam. Gael Enriquez, Chons Arceo, and Victorino Duran, Eva Duques, Mami Belen Rivera, Josephine Garimbao, Ligayo Oques, at Irene Almodovar. Hinahanap ko, baka magtampo na naman si Eduardo Narvaez, at magandang gabi Tita Ami Miraflor Garcia and Miss Roxanne Costa, gayon din Ramel Maluto. Ayan, may nagsabi dito, si Claire Danes daw ba nagsabi ng ang Manila daw po ay Gates of Hell? Parang hindi, si Dan Brown yata yun. Yes, parang Dan Brown. Dan Brown yun, yung writer, no? Ayan po, sa mga gusto po sumali sa ating DZRH Malacash promo ngayong gabi, sagutin po ang katanungan, ano ang tawag sa taong hindi welcome sa isang lugar? Puntahan po ang DZRH. Yung mga nagsasharon usually hindi welcome. DZRH
yung aming Nawala na si Attorney Cam. DZRH Das Compañeras Facebook page, doon kayo mag-message para sumali sa ating papromo. Yan. Ano nagsasharon pa niya? Yung mga nagsasharon, hindi welcome, ideklara ang persona non grata nang uubos ng mga handa. Laging may bit-bet, ready lagi. Ayan, magbabalik po ang Das Compañeras. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. DZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan na ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na po ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 25 days na lang, muli tayo magsasama-sama sa 85 sa isang adhikain, sa isang tungkulin. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marami pa niya 25 days, ang bilis. Yes, at paalala po sa ka-birthday. Lahat ng ka-birthday ng DZRH, wala na po tayong dinidiscriminate. Kahit anong edad ninyo, basta ipinanganak kayo ng July 15. Ipadala po sa amin dito sa station ang inyong original copy ng birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority. Kasama po yung resibo. At syempre, yung picture indicating kung kailan ito kinuha. So, kung may hawak kayong newspaper or petsa sa inyong cellphone para lang makita namin, masigurado namin na buhay pa kayo, na hindi ito peke. So, ipadala po dito sa amin. 10 po ang mananalo ng pang-birthday. Yes! Yan. Saka naman, if you have a good story kung paano ninyo naman ang pakikinig, panunood sa DZRH, no? Pwede po ninyong ikwento yan sa amin. Magbibigay po kami ng pangkabuhayan showcase para sa 10 pamilyang Pilipino. Grabe, napaka-generous naman ang ating himpilan dahil po yan sa patuloy na pagtutok, pagsubaybay, pakikinig, panonood ninyo sa amin. Kaya maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, wala po kami dito. At hindi tayo number one. Number one. Thank you so much po. Dos Compañeras. Sa pagbabalik ng ating programa, pinag-uusapan pa rin po natin ang syempre nag-viral, ang pagdeklara po na persona non grata ng mga sikat na vloggers dito. Sikat pala yun? I didn't know them. Sikat sila. Marami silang nalaman followers. ko na lang siya, yung girl, nalaman ko na lang siya dahil doon sa 5 milyon kada araw na kinikita. Yun daw yung pinakamaliit na kita niya. So, calling the attention of BIR. Tapos yung isa naman, bakit ba nagva-viral? I mean, bakit ba kumikita at dumadami ang views ng mga ganito? Yung mga kabastusan and yung mga, kawalan ng respeto sa iba nating mga kababayan. Tayo rin na may kasalanan kasi tinatangkilik natin. Diba? This is sad, no? Dapat ang tinatangkilik natin yung something na may matututunan tayo, may kagandahang asal, mabuting idudulot sa atin, hindi yung puro kabastusan at just for clout lang ang mga content. Sana yung may matututunan tayo. Level up naman tayo, guys, no? Kaya sumisikat ang mga ganitong klaseng content creator kasi tinatangkilik ninyo. Ang tangkilikin ninyo, yung meron man lang value. Diba? Attorney Cam, am I making sense? Or yes. I am making sense? Yes, Panyera. Ayan. Diba? So, dahil nga dito sa issue na ito, pinag-uusapan natin. Kapag ikaw po ba ay nadeklarang persona non grata, hindi ka na pwedeng tumapak o bumulik sa lugar na yun. For example, itong sila Rosmar at saka sina Rendon. Bawal na ba silang pumunta ng Coron? And the answer is no. Yan. Pwede pa rin po silang pumunta doon dahil again po, nakalagay po sa ating
ating Bill of Rights, no, sa ating Constitution, guaranteed pa rin po ang liberty to travel. Ayan, hindi po siya ma-impaired except again po national security, public safety, public health as may be provided by the law. Yun lamang po, no. Ayan. So, Hindi po siya, kumbaga wala po siyang legal effect. Wala siyang legal effect. It's just that, ini-express nila yung nararamdaman no, ng mga tao sa specific na lugar. Pero as to kung pwede siyang hindi tanggapin doon, wala pong gano'n. No? Although, kung kayo pa ay restaurant owner dyan at pumasok sa inyong restaurant, itong mga taong deklaradong persona non grata, pwede po ninyo silang hindi pagsilbihan. Ayan, at syempre meron ding comment, no, doon sa isang comment sabi, nakakahiya naman daw kung babalik pa sila doon kung tinawag silang persona non grata. So again, it's up to them po. Kung sila po ibabalik, wala pong restriction as to the right nila para mag-travel at pumunta doon sa lugar na iyon. Take note po, itong deklarasyon ay sa pamamagitan ng isang resolusyon. Hindi po ito via ordinance. Yung ordinansa po, batas yun na umiepekto or may epekto at dapat i-impose o maaring magkaroon ng penalty or fine, no? Doon sa area na within the area of jurisdiction noong taong nagdeklara or kung saan ini-impose yung ordinansa. Pero this is just a resolution, again, ito expression ng kanilang nararamdaman, and therefore kahit sobrang na-offend sila, yung mga taga-Coron, hindi po nangangahulugan na maari na silang arestuhin or maari na silang pagbawalan. Ayan. At kapag ang isang tao po, yun nga po, no, na-offend ang isang lugar, nagkaroon ng resolution, yun nga po ang consequence nun, persona non grata. At maaaring mabawi ang pagdeklara ng persona non grata kung ang hiling po nila ay humingi ng paumanhin o kaya makipag-areglo, no? Pero it doesn't mean na kapag halimbawang sila po ay nag-public apology, yung automatic mababawi po itong deklarasyon na ito. Ayan. Yes, Attorney Cam, ang tanong, ano nga ba ang pwedeng ikaso dito sa dalawang ito? If at all, meron pwedeng ikaso sa kanila. Ayan. So, ikaw, Panyera, sa palagay mo? Actually, kasi yung magwawala ka sa isang lugar, di ba? Meron tinatawag na alarms and scandal. Kaya lang napakababa kasi ng parusa doon. No? Yung alarms and scandal sa ilalim po ng Article 155 ng Revised Penal Code, arresto, if I'm not mistaken, arresto minor lang. No? At, 5 to 40,000 ang parusa. So, hindi siya kalakihan. But just the same, no? For a person, para sa isang tao na magkaroon ng criminal record, pangit yun. Masisira ang record mo. Kasi yung intoxicated or otherwise na magkukos ng disturbance. Nagkukos ng disturbance sa isang public place. Take note, the municipal hall is a public place. No? At dapat ang munisipyo, nagre-represent yan ng power, ng center ng power ng buong munisipyo or ng buong town. So yun, babastusin mo, di ba? So sa akin, pwede siyang makuha doon. Pwede rin siyang makuha, Panyera, sa slander by deed. Kasi yung panduro-duro. Kasi, di ba? So, parang it's a form of, yung pamamahiya. So, yes. Although, Attorney Camp, depende sa mga statements doon, sino ba yung nag-upload ng video? I think it was sila din mismo. Baka yung crew nila sila din mismo. Kasi maaari itong pumasok. Kung sakasakali sila din at sila ang sa kanila ito. Kasi parang may intention. Sumugod sila, di ba? With the intention na ipahiya. Kung sila mismo, then maaari pumasok kasi ito dun sa maaring cyber libel. No, ang tanong ngayon, hanggang kailan mo maaring isampa ang kasong cyber libel? Ayan. Nasagot na po ito sa kaso ni sino ba yung lawyer na na-disbar? Kausing, no? Si Attorney Kausing, kung saan sinabi po ang nilinaw na kasi in the case of Maria Ressa, sinasabi na hanggang 12 or 15 years ifa-file itong cyber libel. But sinabi po sa recent case, yung Kausing na sinasabi hanggang 1 taon lang paring maisampa ang cyber libel because hindi naman ito panibagong kaso. It's just that sinama, no, or kasali bilang elemento or way of committing a crime yung paggamit ng technology, paggamit ng internet, and therefore napapasok pa din siya doon sa
probisyon ng libel na nakasaad sa ating revised penal code. Yan. May question dito, sabi niya, mga attorneys, may isyuhan po ba ng warrant of arrest kapag na-declare na persona non grata? So again po, no, hindi ka po aarestuhin doon, hindi ka mai-isyuhan ng warrant of arrest, ano po, no, kapag ikaw po ay na-declarang persona non grata. Again po, hindi po ito isang criminal Oo. na kaso, no, dahil again, yung nabanggit namin, maaari silang sampahan ng mga criminal cases kung may option po, pero kung ang pagdedeklara po ang persona non grata, hindi po ito criminal na By the kaso. way, going back to yung maaring isang pangkaso, kung ito po ay libel o slander by deed or whatever, no, related sa mga ganong kaso, ang tanging makakapagsampa po ng kaso dito ay si ate. Si Madam na Trinidad. dinuruduro nitong mga influencers na ito. Yan. Persona non grata is only unwelcome, pero hindi siya sapat para tigilan silang pumasok sa lugar. Pwede silang pumasok, hindi sila pwedeng ikulong, pero hindi lang talaga sila wini-welcome sa lugar. Mula kay Helen. Yes. Tama po ang pagkakakuha ninyo. Mhm. Yan. Meron pa dito, no, may question siya dito. Sabi niya, ano naman po ang pinagkaiba ng distiero sa persona non grata? Oo nga, no, kasi ang distiero po, 'di ba, no, ito po yung penalty, no, na pinapataw po kapag halimbawa po nakasuhan po ng concubinage ang para isang doon babae. para doon sa Oo. mistress. Sa mistress. So, meron po siyang distiero kung Na saan hindi maaaring lumapit within, I think, 20 kilometers, no? Oo, Or yun. depende sa court na sasabihin. Yes, oo. Oo. Pero ito naman ay parang protection din sa kanya, especially yung mga Sa retribution ng or mga kamag-anak, Yes. kakilala ng ano o kaya doon. yung mga pagkakataon, Attorney Cam, na caught in the act na nagtatalik, no, nagtataksil at mapatay yung spouse o kaya yung kanyang kalaguyo, no, or masaktan, no. Kasama dito ay yung parusa, actually distiero, para doon sa nahatulang yung nakapatay, no, or nakasakit, no. Bakit? Kasi protection na din sa kanya, baka kasi balikan siya or maghigante ang mga kamag-anak ng kanyang nasaktan o napatay. Yan. Pero ang persona non grata, hindi po siya protection. Yes, so ang persona non grata is wala ka lang, o hindi ka pwede. Hindi ka welcome dito. Oo, ayan. ayan. So, yung marami nagtatanong, kapag ikaw po ba ay na-declare na persona non grata, kailangan ka bang kabahan? Ano ba ang implication? May legal Pero consequence? nakakahiya lang talaga, Yeah, di ba? oo. Totoo yun. Nakakahiya kasi imagine mo nag-resolve pa ang konseho Oo, para lang. hindi ka i-welcome doon, di ba? So why would you visit again? No? So, in the first place, Palawan doesn't need you. Kahit na maganda po ang intention nila kasi nga outreach program, nagkaroon ng kaguluhan kasi nga yung nag-post ng kanyang opinion, ano po siya sa munisipyo nagtatrabaho, pero ayon naman dun sa mga nagkonseho ng munisipyo, siya naman po ay nag-post not on her official capacity but yung kanya daw opinion. Ayan. Kasi minsan may blurred line dito, Panyera, yung sa paggamit ng social media account, 'di ba, no? Between your Parang official ang comment capacity. niya was like, nagutom yung mga ibang pumunta doon. Yan, di ba? Tapos nag-post din si Rosmar, sabi niya, never again, Coron. May ganun siya eh. Kaya na, nag-ugat-ugat na hanggang sa ito na nga po. Again, pero nagkaroon naman ng public May mga apology. iba kasing tao, Attorney, matindi ang sense of entitlement. Okay, subukan nyo kaya i-persona non grata ang mga Chinese kasi lagi tayo binubuli na sa West Philippine Sea. I agree. Tapos parang, hindi kung, if I'm not mistaken, meron pa isang nag-viral din, Panyera, na kung saan parang hindi nga sumusunod ang isang Chinese foreigner sa isang immigration, kaya parang nag-viral din yun di ba, Panyera? You are in the Philippines. Yes! Isa rin yun, di ba? No? So, pag mga, again po, kung halimbawa, mga foreigners po, kapag undesirable alien po, ay pwede pong mapadeport yan. So, sa mga, kailangan maging, maging disiplinado tayo. Hindi lang po sa ibang bansa, dito rin sa Pilipinas. Pag ordinary citizen na foreigner bumisita sa Pilipinas o kahit sa mga lugar, usually the consequence would be kung may declaration ng yung tawag doon,
deportation, no? Pero kapag ka po diplomat, no, yung opisyal na kumakatawan sa isang bansa, maaring pumasok yun sa persona non grata at mas matindi ang implikasyon nito, no, kumpara doon sa deklarasyon ng persona non grata sa mga individual na tao lamang. Yes. Na walang kinakatawang gobyerno. Si Edwin Sison, magandang gabi po. Rovelito Magallones, sabi niya, good evening po mga attorneys na mga pretty daw. Wow, marami po kaming natututunan sa inyo sa programa niyo. Salamat po. Arnold Lood, ayan. Good evening po, Attorney Cam. At sabi niya, good evening po, Attorney Rina at Attorney Seco. Isa lang po Rina yun. Seco, isa lang Rina po Seco yun. po ako. Ayan. Magandang gabi daw, nanonood sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Joby Barbetro nanonood sa atin sa napakagandang lugar na Caramoan Island, Camarines Sur. Magandang gabi din sa iyo, Valentino Melana Poncia. Hindi po kayo ka-birthday ng DZRH dahil July 19 kayo. So, ang kasali daw po, ang pwede lang po sumali, ipinanganak ng July 15 regardless kung anong taon ito. Magandang gabi din po, Maricor Angeles. Rolando Basilio nanonood sa atin sa Municipality of San Jose, Province of Occidental Mindoro, viewing your educational program. Marites Liedo, magandang gabi sa Mabitak, Laguna. Nonito Lutang, sabi niya, good evening po, papaano kung naideklara na persona non grata sa isang lugar? Hindi na ba siya pwede kahit kumain man lang sa restaurant or matulog sa hotel? Pwede pa rin po. Pero pwede siyang i-refuse. Dahil nga hindi sila welcome. Pwede siyang hindi silbihan. Ayan. Magandang gabi po sa mga taga Puerto Princesa City sa Palawan, lalo ng ating mga magigiting na mga mangingisda, Ginoong Boboy Pertos, Ria Anarna, dyan sa Silang, Cavite. Magandang gabi sa iyo. Jerry Cabral ng Occidental Mindoro. At nasaan na nga ba yung... may question kasi kanina, Attorney Cam. Sino na nga ba yun? May question kanina eh. Ano pong penalty pag hindi sumunod ang isang persona non grata na lagi nakikita sa lugar kung saan siya bawal? Wala pong penalty. Hindi lang po siya welcome. No? So, pwede kang isnab-isnabin. Wala kang karapatang magreklamo. So, kung nandun siya, nandun lang siya. Dead ma lang. Pag halimbawang binati ka, tapos ayaw mo siyang batiin pabalik. So, yun. Revelito, si Edwin Sison, no? Yung mga sumasagot po, Eduardo Umali, sagot po kayo sa ating Malakas promo sa may DZRH Dos Compañeras Facebook page. Ito, bakit nga ba naglipa ng mga ganitong tao sa social media at bakit napakaraming ganitong content? Ay kasi tinatangkilik po ninyo. Kung hindi po ninyo tinatangkilik, I'm sure, no? Kung hindi man sila mag-stop sa kanilang platform, ibabaling nila sa mas magandang bagay ang kanilang content. Ganun lang yun. Tinatangkilik kasi ng mga kababayan natin, yung mga kabastusan, yung mga I don't know why, siguro para na din, ma-divert ang attention dahil napakahirap ng buhay, may mapagtawanan man lang, pero hindi po ba dapat level up tayo ng pag-iisip? Ayan. Sa ating malakas question, again po sa mga gustong sumali, ano ang tawag sa taong hindi welcome sa isang lugar? Ayan, sumagot po sa DZRH, Dos Compañeras Facebook page na mamaya po mag-a-announce po later bago po matapos ang ating programa. Kasama pa rin po. Yes, yung Panyera. nagtatanong po about sa whole departure order kasi related din daw ito sa persona non grata. Mamaya po, kasi nabanggit mo na yung Distero, Attorney Cam, di ba? Yes. Ngayon naman binanggit niya. Ano pong connection nito sa whole departure order? Tatanungin po sasagutin po natin yan sa ating pong pagbabalik. Kasama pa rin po ang mga Panyera ng Bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Kala ko ako na yung mag-shoutout eh. Oo nga eh. Tayo na mag-shoutout, tayo na stinger, di ba? Dos Compañeras. Take two. 1, 2, 3, go! Dos Compañeras! Kasama pa rin po mga Panyera ng Bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan po rin po natin ang tungkol sa persona non grata. Pero bago yan, Attorney Cam, babatiin ko lang. Alam kong pamamanahan ako nito eh. Talaga ba? Naglalangis na ako sa kanya. Ito, Alex Fabella, magandang gabi sa iyo and your team.
He owns a chain of gasoline stations. Wow. Huwag niyong i-overprice, ha? Magandang gabi po. Salamat po sa pakikinig. Yes, at Ayan. mga hindi ko nababanggitin yung kanilang mga he has more than 20 gas stations, no, in Marinduque and Romblon and I think Mindoro. So, binabati kita para mapamanahan mo ko. Sana all, di ba, no? Pinsang buo to ni Nanay Flory. Yes. At yung kanina pala, may question, Panyera. Oo, yung connection, how is it connected? How is it related? Doon sa, ang tawag doon, sa whole departure order. No? Kasi yung whole departure order, konektado din, Attorney Cam, doon sa pinag-uusapan natin na right to travel na ginagarantihan ng saligang batas. Ito namang whole departure order, may issue lang ito kapag ka ikaw ay may kasong kriminal or in some cases, no, yung mga issue ng custody. Kasi may mga pagkakataon, Attorney Cam, itinatakas ang anak dahil pinag-aawayan ang custody sa korte. So, nag-i-issue ng whole departure order to make sure, no, na hindi maitatakas ang anak pending resolution doon sa kaso. Ngayon, yung whole departure order po, na desisyon na ito ng korte. So, kasi dati, yung DOJ, no, Department of Justice, may kapangyarihan na mag-issue ng whole departure order, no? Pero ngayon, dahil po dun sa kasong Genuino versus De Lima, sinabi po ng Korte Suprema na ito ay labag sa saligang batas. At ang tanging may kapangyarihan lamang mag-issue ng whole departure order ay ang Regional Trial Court or RTC. Wala pong kapangyarihan na mag-issue ng whole departure order ang mas mababang korte. Now, kailan ba ito ini-issue? Again, sa mga criminal cases, especially, Attorney Cam, kung ito ay lagpas ng 6 na taon ang parusa doon sa kasong kinahaharap ng isang tao. But of course, with the condition na ito ay naisampa na at naisampa na ang kaso sa korte at meron ng warrant of arrest, no, ang isang tao. Now, merong mga pagkakataon na wala pang naisasampang information sa korte, no? Ito yung mga pending pa lamang ang preliminary investigation sa prosecutor's office. Meron tayong tinatawag na precautionary hold departure order. Ito ay base lamang sa impormasyon, pero because of the urgency or the need to issue a whole departure order para din po ma-ensure na hindi tatakas, no, yung akusado, kahit pa wala pang resolution ng prosecutor, merong tinatawag na precautionary hold departure order. Yun. Yan. May question pa dito, no? Ano po ba ang mawawala na karapatan kapag ikaw po ay tinawag na persona non grata? Okay. Karapatan. Yung mukha mo. Kasi Dahil sa kahihiyan. Pero yung karapatan po, again po ulitin namin yung karapatan na mag-travel at karapatan po to abode, no? Kunyari, gusto niyang tumira doon, hindi po mawawala pa rin po, no? Again po, sabi ni Panyera, yung kahihiyan lang po. Oo, yung parang nabawalan ka ng mukha dahil Kahihiya. syempre nakakahiya, no? Yun. Dahil in the first place, kaya ka na ideklara persona non grata dahil sa kagaspangan mo ng ugali or meron kang nalabag na batas. Yan. Hay, ang bilis ng oras, Oo, pero no? bago yan, eto muna. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na! Eto na, sa kadunungan na ano ang tawag sa taong hindi welcome sa isang lugar. Ang tamang sagot po ay persona non grata. Kaya naman po, congratulations. Ang ating winner ngayong gabi ay si Jella Laurente ng Cavite. Sabi niya, ang answer po, persona non grata. Congratulations sa iyo! Congratulations sa mga po ang iyong papremyo 500 pesos. Kaya na po sa mga hindi nanalo, huwag kayong malungkot dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating pamimigay. Matagal pa po ang ating pagsasamahan. Yes. Kaya naman po laging makinig, tumutok at sumali sa aming At programa. matuto. Yan. Magandang gabi po muna, Peter Albia, ganyan din Anthony Corrales, Hilario, Enriquez, of course, Gael, and syempre Ray Mendoza. Magandang gabi po sa inyo. Ramel Maluto, hindi pala, kinukongratulate niya yung winner. Yolanda Evangelista,
Vista. Enrique Vista. Ito yung nanalo yata natin kagabi, ano, attorney? Ay, wala ka nga pala kagabi. Ayun. Bukas ulit. Yes. Si Maria Siralde, Kenneth Arevalo, nagpapabati, Oo. magandang gabi po. The late Kenneth Arevalo. Nakasama niyo po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Karen. Ako naman pa, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.